ipaghahandog namin ang magagandang kwento at mga nakakamangang aral mula sa puso ng pagtuturo. Here, we shine a spotlight on the unsung heroes of the classroom, where every guest is a teacher with a journey to share. So today we are here with... Sir Ash. Yan! So, can you state, sir, as a position here sa Okay. Science I am Sir Hashir Bimunchidul, known as Sir Ash. In the YouTube world, I am known as Math Teacher Ash. And in Santa Ana National High School, I am the Head Teacher 6 of the Mathematics Department, as well as the Grade 9 Curriculum Head of the AM session. Wow, grabe si Sir, no? And si Sir, as far as I know, si Sir is one of the most sikat na math teachers at ang school. Yes. Literal na math genius because ginatabangan niya ang mga students na mas ma-involved sa math, mas maganahan sa math. So, good morning, sir. So, sir is also known is very known sa YouTube actually, and he has how many subscribers, sir? Ngayon, 24K pala. Wow. Hopefully, dahil dito sa vlog na to, So, subscribe. napromote talaga. Yes. So, since our topic is about teachers, so first question sa me, sir, is what inspired you to become a teacher? Like, dagat jobs na dagat options, sir, pero ano ko kasi naging teacher? Yes. So, sabi nila, teacher daw ay hindi ka magiging, ano tawag ito? Hindi ka yayaman sa pagtuturo. Pero bakit maraming teacher ang nandito? So, first things first, una kong na-consider ang idea na maging isang teacher when I was in high school. Kasi in City High, I belong to a class of the honor students. Tapos, ang ano doon is, though kami nandoon sa isang class na yun, hindi kami lahat magaling sa math. So, maraming mga students na most of them nangungopia na lang sa mga classmates, gano'n. And ako yung one of the students na kinokopyahan. So, of course, because of mathematics, nalilibre ako sa lunch. Sir, ikaw na lang ang classmate. But somehow, nakita ko doon na parang isa yung wake-up call sa akin na bakit ba ang daming mga students na ayaw sa math. Na in my part, as a student noon, I could only think na madali naman ang math kung makuha mo yung technique, kung ma-understand mo yung concept. You don't need to memorize anything. Yun ang nakaganda sa math. Kasi wala kang hindi mo talaga yung definition ng addition, hindi mo kailangan alamin para maging magaling sa addition. Kung alam mo lang ang concept ng pag-a-add at pagma-minus, magiging magaling ka sa mga operation na yun. You don't need to say na addition is the process of add. No! Tama? So, in order to be good in something sa mathematics, you just need to understand. Then once you understand, wala na, tuloy-tuloy na yun. And of course, kailangan medyo malalim din yung foundation mo sa topic na yun. So, somehow, naisip ko, what if yung technique na alam ko kung bakit gusto ko yung mathematics or bakit medyo hindi mahirap sa akin ang mathematics, i-share ko sa mga upcoming students, sa mga ibang mga people. What if I leverage myself to them? Siguro wala nang mga students na ayaw sa mathematics. So that is why when I graduated, yun, dalawa yung subject ang pinag-isipan ko, physics and mathematics. However, sa university na pinag-aralan ko, walang available for physics. Ang meron sa kanila is biology. Hindi din ako masyadong magaling sa pag-memorize ng mga phylum na yan. Mitochondria, mga ganun. So, doon ako napasok sa math. So, when I started with the mathematics, yun, sunod-sunod na yun. Of course, because of, siyempre, dahil anak tayo ng mga mahihirap dito sa Davao, habang nag-aaral ako ng college, nagtatrabaho na rin ako to sustain my studies hanggang sa graduate talaga. So, ano yung mga job experience or before? I became first I was an internet cafe clerk. Wow. So, lahat ng natutunan ko doon, na-apply ko pa rin ngayon. Kasi because of typing, making presentation sa PowerPoint, making tables sa Excel, ganun. Lahat na natutunan ko doon, na-apply ko pa rin ngayon. Then after that is yung pagiging service crew sa Jollibee for 1 year, and then another year na naman sa KFC.
dyan sa may Lisano. So, tinapos ko yung ano ko until graduate ako. When I graduated, sinabihan ako ng manager ko na pwede ka na namin kunin as manager kasi may 4-year course ka na natapos. So, I was offered a job already when I graduated. So, sinabi ko na lang sa manager ko na, "Sir, I'm sorry, I cannot pursue being a manager because ang advocacy ko is to change the minds of students." So, yun talaga ang ano ko. Kaya ako nag-aral para ma-change ko yung mind yung para ma-perception ng mga bata na ang mathematics is mahirap. Gusto ko pag-uwi no. It's not mahirap. Depende lang yun sa teacher ninyo. Kung meron kayong teacher na kayang i-change yung paradigm sa mga mindset ninyo about your perception of mathematics, then I will be glad to help you. So yeah. Inspired siya, like, ito nga. So, sir, what has inspired you to keep going as a teacher? As a teacher na. Yeah, Okay. knowing sir na daghan kag struggle. Yes. Yeah. It's not easy to become a teacher. And I heard nga, ano po sa sir, di ba, may position lang si sir dito. When I started here at Santa Ana National High School, first I was, what you call it, mental shock or parang culture shock. Because number one, I came from a private school. Yung school is ang mga rooms namin is air condition. Tapos yung mga needs namin, binibigay talaga ng administration, provided na lahat-lahat. Pagdating dito, ang daming students, tapos yung mga facilities hindi talaga kompleto. Of course naman, we can vouch naman na that scenario is across all given talaga sa mga public schools. But somehow, I still consider that idea na kailangan ko talagang lumipat sa public school because of one thing. Mas maraming students, mas marami akong mababago ang isip. Kasi kung andun lang ako mag-stay lang ako sa isang private school, hanggang doon lang, kung sino yung mga student doon ang pwede maturuan. Pero sa public school kasi iba. The more people na pwede kong mahalubilo, the more pwede kong ma-influence. So yun talaga ang naging unang parang holding power ko doon na ito yung pagkakawakan ko, this is my deepest why. Of course, ganun, kasali na rin doon ang para sa family, to provide, of course, ganun. But somehow, the question is, what inspired me to continue is, I always have my mantra na always work with excellence. Kung ano yung pinapasweldo sa iyo, habang lumalaki yung pinapasweldo sa iyo, kahit sino pa yan, kung ang gobyerno ba yan o yung employer mo, the more na mas marami kang nakukuha, dapat yung work ethic mo mas matindi din. Mas workaholic ka, kumbaga. Kasi hindi pwedeng, medyo matanda ka na, pero malaki na din yung sweldo mo, pero sabihin mo, kayo na, kamo na po, kami man ana sa una ng trabaho. Hindi nga na, hindi ganun. Habang tumataas yung sweldo mo, mas magiging inspiration ka sa iba because you will lead the way and they will follow. So yun ang ginagawa ko. So if ever meron man silang masabi sa akin na medyo strict ako or sabi nila medyo vocal ako sa aking mga in terms of policies or whatever or what not, yung mga pinapa-impose namin dito sa grade level or sa department itself, I always follow rules. But of course, meron din ang consideration. So somehow, because of that mantra na work with excellence, so I cannot settle for less. Kailangan, pag nagtrabaho ko, yung output ko, hindi pwede, kailangan wow, as much as possible. So if ever satisfied na ako doon, then that's the time that I will give it to the other people. Ito, pwede na, ito na. So, parang ganun lang. I think nakaya ko na din na i-continue na lang kahit regardless of gaano kahirap, gaano. Kasi marami talaga, at ito, I will also share this na. Marami talagang tao, kahit saan kang aspeto, maraming magbabash sa'yo, maraming magsasabi sa'yo ng di maganda, regardless of what you do. May gawin ka man o wala kang gawin, meron talaga silang masasabi sa'yo. You cannot please everyone. Yes. So that is why, as long as in your heart, malinis yung konsensya mo, and alam mo din na itong tinatrabaho mo is tantamount to what you earn, what they give you,
at the end of the day, you can sleep well. Second to the last kay ako i-add the question, but what is the most fulfilling part as a teacher? Okay. So in my in my 13 years dito sa Wow. Santa Ana National High School, I always feel fulfilled every time I see my students na babalik dito tapos may natapos na or parang kukumustahin ka regardless kung sila ba yung panahon na estudyante pa sila dito, sila yung pasaway, sila yung mga estudyante na magagaling regardless. So may mga times talaga na babalik sila dito at sasabihin nila na, "Sir, salamat kay imong i-change ang among mind sa mathematics. Kung kami nagapila-pila niya, wala dyan. Kung kami nagtarong sa pila, sir, basta asa namin na ito." And I still remember one student na gusto niyang suntukin yung teacher niya because he was parang naka-feel siya ng ashamed during the class. Pero that's understandable naman. Okay? Pero parang na ano siya ba? Parang na-shame siya sa buong klase niya. Sabi niya, "Sir, gusto ko lang talaga siyang suntukin, sir." And then what I did was, "Dong, if I will let you na sumbago ni mo yung teacher, asa ka padulong?" Anak doon. So somehow, hingan mo siya na, "Sakit po kay sir, wala ko ingani sa akong parent, pero ingani ko sa akong teacher, ipahiya ko niya sa atubangan sa akong classmates. Gusto na mo kabalo, sir, sige, ani na lang. Kanay mong kalagot karon, kimkimya sa na, for one more quarter. Kaya human naman ka grade 9. Ano na lang ka ng, iisin mo na lang. If ever bagsak ka pa rin at the end of the school year, then take that summer classes. Then after that, iba naman ang teacher mo pagdating ng grade 10. Hindi naman yung teacher na nag-ano sa'yo. Tama? So, ano lang, iisin mo lang. So, ginawa niya, ano talaga? Yes sir, gusto mo dito sir. Sige, makita ko senaryo sa'yo. Sige, masuntok mo si ma'am. O si sir. Anong mafe-feel mo? Sir, kabalos ko sir, mawala ko kalagang sir. Okay, good. Pero question, saan ka papunta? Anong mangyayari sa'yo? May school pa ba na a-accept sa'yo o wala na? Pangalawa, ano magiging trabaho mo at the end? So magiging kagandong ka na lang, magiging ano pa na lang, tricycle driver. Pero question, is that future parang nai-equal mo ba yun sa isang suntok lang sa teacher na yun? Is it worth it? Yes. So ganun yung sinabi ko siya. So what if iisip mo na lang muna ito ngayon? And ang nangyayari nga, ganito. Gumraduate siya ng high school, napunta siya sa senior high, napunta siya doon sa John Paul, varsity player siya, scholar siya, Wow. and then bumalik siya dito at sinabing second honor siya. Wow. Then sinabi niya sa akin na, "Sir, salamat, wala ko nasumbagan si ma'am." Kung saan na lang mag-isumbag si ma'am. Oh. So I don't know. Kapit na ma'am. Nag-video niya ma'am, kapit na ma'am. Okay, ma'am. So after that, ayun lang, parang those are just one of the moments na ngayon ko na, okay ko ba yung teacher? Maka-fulfill ko. Let's harass you. Yeah, oo. Kasi at least you will be one of the instruments na ginawa na or ginamit ng Diyos to change the lives of students. No, Yes. ano naman, parang minsan nakaka-dishearten din naman. Ito, Yes, yes. totoo talaga, nakaka-dishearten din sa mga teachers na makita yung ibang students nila na grabe na ka-successful, may mga kotse na, may mga Yes. pero si teacher pa rin. Yung gano'n ka. So, parang maka-question na lang ng teacher na, hanggang dito na lang ba ako? Parati na lang ba ganito? Yung mga estudyante ko, wala na, from rags to riches na sila. Pero somehow, if the teacher will think about the part na you change that life, isa ka sa mga gumawa doon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi niya maaabot yun. So that could be very fulfilling. And one way to consider na, I have to go on, I have to move forward. And there's no stopping me. Like, grabe din, no? Grabe siya ng answer. Like, maka-amaze nga. Ang teacher, hindi lang dyan siya pangtuglo lang. Like, hindi lang sila tumuturo ng mga estudyante. Kundi gumagabayan sila ng mga estudyante. Yes. Diyan na nagpapabilis sa mga ating mga guro. Kaya, palakpakan natin ang ating mga guro sa kanilang sa magpusiging pagsiservisyo para
para sa ating mga estudyante. Thank you so much, sir. And last question. Last na. Okay, question Kasi 3. hindi. Last na doon. What are your message for future math teachers or those who want to pursue math or math? And especially nga ating kabataang guro, 24. Like, mo na sila ang ako ang mga tamo na sa mga student teachers ng mga gusto mag-teacher in future. So, sa mga messages sila na sir? Ito hindi, I would say na hindi lang ito para sa mga upcoming teachers. Ito talaga is para sa mga lahat ng mga gumraduate ngayon. Wow. Na kung ikaw ay gagraduate at maghahanap ka na ng trabaho, whether it would be teaching, non-teaching, or anything, always work with excellence. Huwag mong isipin na nagtatrabaho ka para lang sa pera. Love your work. Because when you love your work, hindi mo na makikita na work ito. Because you are enjoying. Somehow, my job right now is very challenging, but I can say I am enjoying. So I don't feel that it is a work. Thank you so much, sir, for Thank you. sharing your journey. Yes. with us. Thank you so much, sir. Do not forget to subscribe. Ayan. Thank you so much, Kayo, sir. Welcome.